Usaping pananampalataya. Ang pangangaral ng mga pastor sa Pilipinas. Ang tanong, katotohanan ba? Ang mapapanood ninyo ay ang programa ni Romy Espanyol na INCM Exposed. Halina at atin ng panoorin. Oo nga pala, ang pag-like ninyo sa inyong pinanood ay malaking suporta na sa aking channel. Muli po na kami bumabati ng isang magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa bahagi po ng aming pagbubunyag ay patuloy po na kami nag-aanyaya sa lahat, partikularmente sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Gaya po ng naipahayag po namin kanina, ay pinagpapauna na po namin ang paghingi ng dispensa, sapagkat sa pagtalakay po natin ngayong gabi, ay di po maiiwasan na makarinig kayo ng mga pahayag na titiyakin namin makasasakit ng inyong kalooban. Subalit, alam po ng Panginoon Diyos na wala po kaming layuning manugat ng damdamin o kaya'y manira. Manapay ang lagi po naming inaalagata ay ang kaalamang dapat na maihatid namin sa inyo sa ikapagtatamo natin ng kapayapaan una sa harap ng Diyos at sa pagtatamo po natin ng kanyang biyayang kaligtasan. Alam po ninyo mga kababayan, lalo na sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, ay natiyak po natin sa mga nagdaan nating mga talakayan na bahagi ng aming pagbubunyag na yan pong pagbabasa ng Biblia, hindi po ipinagbabawal ng Diyos yan. Manapa, yan po'y pinag-uutos pa niya na basahin at yan po'y maliwanag nating mababasa sa Isaias 34:16, sapagkat yan po sa ikaliligtas. Na yan po na may nakasulat sa 2 Timoteo 3:15, kaya dun sa Apokalipsis po 1:3, mapalad ang bumabasa. Kaya bago po dito sa aming gustong ihayag at iparating lalo na sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, ay minarapat po namin na basahin po muna sa inyo ang isang talata mula sa Biblia para ito'y unawain po muna ninyo bago po itong mga paglalatag ng katotohanan na gusto po naming iparating sa inyo. Ito po'y mababasa po natin sa Efeso 5 ang talata 17. Ganito po ang ating mababasa. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Gaya po ng ating nabasa, mga kababayan, dapat po na huwag tayong maging mangmang. At kinakailangan po, unawain natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya pagka ang tao po'y nasa kalagayang mangmang, ang kahulugay walang unawa. Kaya ang sabi po ng Diyos, unawain ninyo. Alin ang uunawain po natin kung ano yung kanyang kalooban? Yan po ipinagpapauna na namin sa inyo para wag naman kayong gaanong masaktan sa bagay na ipapahayag po namin ngayong gabi. Alam po ninyo mga kababayan, dahil nga dyan sa turong yan na itinuturo nitong mga tagapagturo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, na sila lamang ang may karapatang umunawa at bumasa ng Biblia, ay naging kaawa-awa po tuloy ang kalalagayan ng mga kaanib nila. Sila po ay nagmistulang mga tagapakinig lamang at sa kanilang mga pagkakatipon at pagsamba ay tinatanggap na lamang nila kung anong sabihin ng kanilang mga ministro, kung anong mga bagay na gustong ipatupad, maririnig nyo sa kanila yung mga katagang, opo, siya nga po, amen. Nang ibig sabihin, mga kababayan, nawawala na po sa kanila yung karapatan na makapagtanong man lamang sa mga bagay na itinuturo, ipinapahayag ng kanilang mga ministro. Kaya I hate to say this, pero alam po ba ninyo mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na pinagmumukha kayong traskan ng mga tagapagturo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo? Ano po ba yung traskan?
Alam po nyo yung trash can, lalagyan po yan ng basura eh. Yan pong ikangay gamit dyan eh. Tinatapon dyan mga papel, mga balat ng candy, maring balat din ng saging. Na itong trash can, lagi na lang nakanganga. Walang kapangyarihang tumanggi sa maaring ilagay, ibato o ipukul sa kanya. Ganyan po ang larawan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Na kung ano po ang ipahayag, kung ano po ang ituro ng kanilang mga ministro, opo, siya nga po, amen. Kaya sila po halos wala na yung kanilang kalayaan na makapagtanong man lamang na dahil nga dun sa pagtuturo nitong mga Iglesia ni Cristo ni Manalo ng mga katuruan, mga kaibigan, na laban sa Biblia. At alam po natin lahat yan. Kaya marami pong mga kaanib dyan na makapagpapatotoo bayan na napakahirap pong magtanong dyan. Na pagka may bagay silang itinuro na gustong iklaro, liwanagin ng mga kaanib, sasabihin, irehe ka, labang ka, sumisikad ka sa matulis. Kaya ang pobreng mga kaanib dyan ay mistulang nakagapos. Mistulan ng mga pipe na hindi na po makaimik, hindi na po sila makakahol. Ganyan po ang ginawa ng mga ministro sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Iginapos ang kalayaan ng mga kaanib. Halimbawa, sa pagtatanong sa mga bagay na gusto po nila iklaro. Kaya kalungkot-lungkot po, mga kababayan, lalo na sa mga kaanib, ang naging kalalagayan ninyo, na mistulang naging alipin kayo ng ganyang tagapangaral, alipin ng ganyang uri ng pagtuturo. Hindi bali kung turong mula sa Biblia, hindi eh. Turong wala naman sa Biblia. Kaya nasasabi po namin, mga kaanib, sana unawain nyo kami. Alam po ba ninyo, didiretsuin po namin kayo. Huwag po kayong magagalit. Ito'y paglalarawan lamang. Alam po ba ninyo na kayo'y nagmistulang, ikangay, mga tao na kung ano na lamang ang sabihin sa inyo'y wala kayong ginagawa kundi sumunod? Dahil nga dito sa malang diktador na pamamahala, mga kababayan, sa paraan ng pagtuturo, sa paraan ng pangangaral nitong mga ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Nahahabag po kami sa mga kaanib diyan. At kayong mga kaanib, wag po kayong magagalit. Alam po ba ninyo na sa inyong ginagawa, na kayo'y lagi na lang nakatahimik, na kayo'y lagi na lang ikangay nasa kalagayan na tagatanggap. Walang karapatan na alamin ang mga bagay na gusto nyong malaman. Alam po ba ninyo na mas maigi pa sa inyo ang aso at pusa? Masakit pakinggan, ano po? Pero wala po tayong magagawa. Yan po naman ang katotohanan eh. At kung gumagamit man kami ng termino na kayo nagmistulang mga asot o higit pa ang asot pusa sa inyo, yan naman meron ding mga kahilintulad na pahayag sa Biblia na binabanggit halimbawa sa 2 Pedro 2:20 hanggang 22 na yung mga taong natapos na kumilala, tumalikod pa, itinutulad niyan doon sa asot sa baboy. Kaya itong paglalarawan namin ito, na nahigitan pa kayo ng aso at ng pusa. Alam po ba ninyo ang dahilan yan? Alam po ninyo kasi yung aso at pusa. Pagka meron kang ibinibigay dyan, hindi po kaagad sinasakmal o tinatanggap niya. Hindi po ba? Subukan ninyo, kayong sumubok. Ano mang ibigay nyo dyan, ano muna ang ginagawa ng isang aso o pusa bago niya tanggapin o kainin? Inaamoy muna eh, di ba? Inaamoy-amoy muna. Pagkatapos yung iba, nilalasa-lasahan pa. Bakit? Baka nga naman panis. Baka nga naman yung ibinigay sa kanya, yung makasasama sa kanya. Kaya inaamoy-amoy muna. Nilalasahan muna. Pero, itong mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, ako'y galing diyan. Ako'y diyan na ipinanganak. Ako'y naging ministro diyan ng mahabang panahon. Ako ang buhay na saksi sa kalalagayang ito
ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo na masahol pa sa pusa, sa aso. Talo pa ng pusa at aso na ang mga bagay na kanilang tinatanggap, ang bagay na kanilang kinakain, inaamoy muna, nilalasahan muna. Ngunit ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, patawarin ninyo ako. Galing ako dyan. Hindi nyo maikakailayan. Tanggap lang tayo ng tanggap. Hindi po ba? Naalala ko tuloy sa isang pagkaklase po namin, mga kababayan, na mga ministro, sa kapulungan ng mga ministro at mga manggagawa, ay meron pong nagtanong kay Ginoong Chopilo Ramos na isang katanungan na hindi naman niya masagot. Alam po ninyo, ang itinugon ni Ginoong Chopilo Ramos, ang sabi dun sa nagtanong, yung tanong mo, kay Satanas mo na itanong. Pagdating mo sa impyerno. Isipin nyo, nagtatanong nang hindi niya masagot kay Satanas daw magtanong. Kung ako yung nagtanong na yun, mga kababayan, at akong sinabihan ni Ginoong Ramos ng ganun, na yung tanong ko, sabihin niya sa akin, itanong mo yan kay Satanas. Ang biyaltang tanong ko sa'yo. Kaya nga tinatanong kita O hindi ba? Siguro nagkakaintindihan na tayo doon. Yan ang maling paraan ng ating diskarte. Mga dati kong kasamahan dyan At sa akala po ba ninyo magugulat ako ng kahit sino sa inyo? Ang akala po ba ninyo ang anumang bagay na aking ibinubulgar at inilalantad ay maaring yan ay aking ikatakot. Maaring yan ang pumigil sa akin. Sa kasalukuyang ginagawa po namin, pinagpapauna ko na po sa inyo, wala pong mangyayari. Marami nang nagtangka, mga kababayan. May nanuhol ng pera, may nanakot. Pati ang pamilya ko'y binantaang idadamay, pero kailanman, hindi ko isinuko. Ang samang ito na aking sinasampalatayanan, siyang tunay na sa Diyos, na pinangungunahan nga ng kapatid na Eli Soriano. Matataglay ko ba ang ganitong uri ng katapangan? Ang ganitong uri ng paninindigan? Kung hindi ko nakita, kung hindi ko naraman at hindi ko naranasan ang katotohanan ng pagiging sa Diyos ng samahan ito. Kaya panahon na mga dati kong kasamahan dyan, bumangon kayo. Huwag kayo matakot, yung banta-banta, huwag niyong katakutan yan. Huwag niyong ikangay, isipin na baka kung kayo'y kakalas, lalo na yung mga ministro dyan, ay kung ano mangyari sa buhay niyo. Alalahanin ninyo ang buhay natin, Diyos may hawak niya. Ano man ang pagtatangka ng sino man, hindi tayo pwedeng mabawian ng buhay kung ayaw ng Diyos. Tandaan niyo yan. Yan ang pumipigil sa ibang ministro. Yan ang pumipigil sa ibang gustong sumama sa samahang ito. Yung takot. Yung banta ng mga kaaway at yung maaring kasapitan ng kanilang pamilya. Pero, inuulit ko, mga dati kong kasamahan, huwag kayo matakot sa banta ng tao. Tandaan ninyo, ang pahayag ng Biblia, pag ang Diyos ang ating kakampi, sino laban sa atin? Kaya sana'y maintindihan nyo yan. Isipin ninyo kalalagayan nyo, hindi ba kayo nahihirapan, mga kaanib? Mga may tungkulin, lalo na yung hindi naman tumatanggap ng sweldo. Hindi na nga kayo tumatanggap ng sweldo, madalas pang napapagalitan kayo. Hindi ba, mga diakon at diakonesa? Mga katiwala ng pangkat? Totoo, hindi ang pinapayag ko. Totoo yan. Na sa kabila ng kayo'y naglilingkod, araw at gabi, walang sweldo, sa munting pagkakamali ng sino man sa inyo'y napagagalitan pa kayo at napagsasalitaan pa kayo. Totoo po ba yung pinapahayag ko? Alam kong alam nyo yan. Kaya nga kami nananawagan sa samahang ito, gumising kayo. Ilaban natin ang katwiran ng Diyos. Huwag nating katakutan ng tao. Kung meron tayong dapat katakutan ang Diyos. Sapagkat sa Kanya po tayo magbibigay sulit. Alam ninyo mga kababayan, kung meron pong magandang magagawa, itong mga dating kasamahan ko sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, ay ang paraan na ginawa ng mga unang tao ng Diyos
para yung kanilang aral at mga turong itinuturo sa kanila ay makatiyak sila na katotohanan, makatiyak sila na kalooban ng Diyos at hindi turo at dikta ng tao. Anong kanilang ginawa? Sila ba'y nagbingi-bingihan? Sila ba'y napadikta? Sila ba'y pumayag na kung anong sabihin? Amin na lang ng amin, opo na lang ng opo? Meron po akong babasahin sa inyo. At ito po ipakatandaan nyo. At sana ganito ang gawin yung pagtanggap sa mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Sa Gawa ng mga Apostol 17, talatang 10 hanggang 11, ganito ang pahayag. At pagdaka, pinayaon sa gabi ng mga kapatid, si Pablo at si Silas, sa Berea, na nang dumating sila doon, nagsipasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Ngayon, lalong naging mararangal ang mga ito kaysa mga taga-Tesalonika, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap. Sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Paano pong marapat na pagtanggap sa mga salita ng Diyos? Na kung anong sabihin, ituro, tanggap lang ng tanggap. Parang mga traskan, kung anong bato, kung anong pukol, nakanganga, lagi na lang tanggap ng tanggap. Hindi ganon. Ang tularan natin itong taga-Berea, na nang sila'y pangaralan ng salita ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, kanilang tinanggap, kanilang siniyasat, mga kababayan, kung tunay nga yung salitang sa kanila itinuturo. Sana ganyan. Hindi yung kung ano sabihin, tanggap. Kailangan alamin natin, tunay nga ba? Salita nga ba ng Diyos? Halimbawa, yung itinuturo sa atin, mga dati kong kapatid, sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Halimbawa, yung mga handugan, na bukod sa karaniwang abuli na Huwebes Linggo, may tanging handugan sa kapilya, may tanging handugan sa lokal, mayroong tanging handugan, at kung ano-ano pa mga kababayan. Dapat alamin natin, tunay kaya na ya'y kalooban ng Diyos? Tunay kaya na ya'y nakasulat sa Biblia? Ganun sana. Tinatanggap natin ang salita nang may pagsisiyasat. Katulad ng taga-Berea, tinanggap nila ang mga salita. Siniyasat ang kasulatan kung tunay nga. Hindi tayo Hindi basta na lang tanggap ng tanggap Ba hindi ganun. Kaya ang sabi ng Diyos unawain ninyo ang kanyang kalooban. Kaya ano man ang itinuturo sa atin, inuulit ko, kailangan alamin natin kung tunay nga. Tunay ba na utos ng Diyos? Yang paghahandog sa lokal, sa dibisyon, at meron pang tanging handugan? Utos ba ng Diyos na sa diktay magkaisa tayo sa boto? Utos ba ng Diyos na magsanta sena tayo ng umaga? Kailangan nating sagutin yan, mga dati kong kasamahan sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Isipin nyo, nang isagawa ang Santa Cena gabi, banal na hapunan Kaya nga Santa Cena Tapos ngayon pinatutupad natin sa paraang ika nga'y nakaligwak sa katotohanan, nagbabanal na hapunan sa umaga, isang malaking katarantaduhan, isang malaking kagaguhan, mga kababayan, na gawin ang ganyang paraan ng pagpapatupad na labag sa Biblia at di ayon sa Biblia. Kaya kailangan inaalam natin kung tunay nga. Katulad ng taga-Berea, tinanggap ang salita, siniyasat sa kasulatan, inalam kung tunay nga. Ulitin ko, alamin nyo yan. Kalooban ba ng Diyos? Utos ba ng Diyos? Yang iba't ibang uri ng handugan na yan. Yang sa dibisyon, yang sa lokal, tanging handugan. Pati ang pasugo, nagamit sa pagpapalaganap. Nakasulat sa Biblia, walang bayad ang pangangaral. Hindi nyo ba naisip, bakit ibinebenta sa inyong pasugo? Kailangan maintindihan nyo yan. Kaya ang ating lagi nang titiyakin, ito ba'y utos ng Diyos? O halimbawa, mayroon pang utos. Halimbawa lang, pumatay ka. Kailangan liwanagin mo muna. Utos ba ng Diyos yan? Nagtatanong lang po kami. Hanggang sa muli, marami pong salamat. Humanda tayo! INC Expo!
ang ikinikilos ng pamunuan ng INC ay walang duda na galawang kultong samahan. Naaawa ako sa mga miyembro. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang bago kong upload, please like, share, and comment. At kung hindi ka pa nagsasubscribe, ay mag-subscribe ka na upang lagi kang ma-notify ng YouTube sa mga bago kong upload.